Panginoon kong Ama, iligtas mo ako. Hello, mga kamanghamanghang manonood mula sa buong mundo. Ang testimonya na ito ay naitala sa isang wika at maingat na isinalin para sa benepisyo ng bawat isa. Gusto naming magichos chiko. Chikos to naming magiwan kayos chikos kayo nanonood at ibahagi ang testimonya na ito sa isang kaibigan mahal sa buhay o isang taong nangangailangan ng tulong ngayon. Maraming salamat at pagpalain kayo ng Diyos. Ang pangalan ko ay hindi mahalaga. Kung mayroon man, mas ligtas kung hindi ninyo ito malaman. Ang mahalaga ay ang nangyari sa akin sa loob ng isang linggo na hindi ko malilimutan ang linggo na sinubukan nilang ipagkaila ko si Jesus. At ang linggo na nalaman kong siya ay hindi lang isang kwento, kundi buhay. Ipinanganak ako sa isang probinsya sa Pilipinas. Lumaki sa isang tahanan kung saan ang relihiyon ay hindi sinasaliksik, kundi sinusunod. Mula pagkabata, itinuro sa akin kung ano ang totoo at kung ano ang mapanganib. At ang ibang uri ng Kristiyanismo, lalo na ang pagiging malapit kay Jesus na hindi ayon sa nakasanayan naming tradisyon at turo, ay laging inilalarawan bilang mapanganib. Hindi namin alam ang kanyang pangalan. Alam namin, ngunit itinuro sa amin na panatilihin siya sa malayo, na huvah lumalim, na huvah maktanong. Ngunit ako ay lahing ang uri ng tao na naktatanong hindi ng malakas, kundi sa loop. Naalala ko nung mas bata pa ako, marahil sa edad 20 anyos, nakaupo ng mag-isa sa gabi pagkatapos ng lahat ng matulog. Laging may kakaibang pagkabalisa sa akin, parang may kulang. Ngunit hindi ko may paliwanag kung ano iyon. Mayroon akong lahat ng dapat gustong isang normal na lalaki, trabaho, pamilya, respeto, ngunit walang kapayapaan. At kung tutulang, pagod na ako sa pagpapanggap na mayroon ako nito. Nagsimula ito sa maliit isang usapan na hindi ko dapat narinig. Nasa isang palengke ako isang gabi at narinig ko ang dalawang lalaki na tahimik na nag-uusap sa likod ng isang puwesto. May sinabi ang isa sa kanila na umakit sa aking atensyon. Sinabi niya, buhay si Jesus. Nanigas ako, hindi dahil sa sinabi niya, kundi dahil sa kung paano niya ito sinabi. Walang takot sa kanyang boses, tanging katiyakan. Sinubukan kong balewalain ito. Ngunit ang mga salitang iyon ay sumunod sa akin pauwi. Nung gabing iyon, hindi ako makatulog. Paulit-ulit kong iniisip, buhay si Jesus. Narinig ko na ang kanyang pangalan ng maraming beses noon, ngunit hindi kailanman tulad nito, hindi kailanman bilang isang buhay. Lumipas ang mga araw, ngunit ang pag-ausyoso ay hindi nawala sa akin. Lumakas ito hanggang sa nakita ko ang aking sarili na bumalik sa parehong palengke. Umaasa nang hindi inaamin na makikita ko muli ang lalaking iyon. At nakita ko. Sa pagkakataong ito, lumapit ako sa kanya ng maingat. Ayaw kong makakuha ng atensyon. Tinanong ko siya, ano ang ibig mong sabihin sa sinabi mo nung isang araw? Tiningnan niya ako ng matagal. Hindi naghihinala, kundi naghahanap. Pagkatapos, sinabi niya ang isang bagay na nagpabago sa lahat. Kung sasabihin ko sa iyo, mas malaki ang mawawala sa iyo kaysa sa iniisip mo. Dapat ay lumayo ako. Iyon ang matalinong gawin, ngunit mayroon na sa akin na masyado ng malalim. Kaya sinabi ko, sabihin mo pa rin. Hindi siya nanggaral sa akin, hindi siya nakipagtalo. Sinabi lang niya, buhay si Jesus at siya ay nagliligtas, pa rin nagliligta, kahit dito. Ang mga salitang iyon ay tila impossible. Ngunit hindi ko sila matanggihan. Nag-usap kami ng sandali, ngunit maingat siya, napakaingat. Bago kami maghiwalay, binigyan niya akong isang maliit na pirasong papel isang direksyon. Sinabi niya, kung talagang gusto mong malaman ang katotohanan, pumunta ka rito, pero mag-isa ka. Hindi ako agad pumunta. Sa loob ng ilang araw, itinago ko ang papel na iyon. Inilalabas lamang kapag sigurado akong walang nakakakita. Alam ko kung ano ang ibig sabihin nito. Alam ko ang panganib. Ang mga tao ay nawawala dahil sa mas maliit na dahilan, ngunit mayroon sa loob ko na hindi ko mapakawalan. Sa wakas, isang gabi, pumunta ako. Tahimik ang mga kalye. Naalala ko ang aking puso na tumitibok ng napakalakas. Sigurado ako na may makakarinig nito.
Bawat hakbang ay parang tumatawid ako sa isang linya na hindi ko na mababalikan. Nang makarating ako sa bahay, mukha itong ganap na normal, walang karatula, walang ingay, walang anumang nagpapahiwatig kung ano ang nangyayari sa loob. Muntik na akong bumalik, ngunit bago pa ako makagawa, bahagyang bumukas ang pinto. Isang lalaki ang sumilip, pagkatapos ay mabilis akong hinila papasok. Sumara ang pinto sa likod ko, at ganon lang, nagsimula nang mawala ang aking dating buhay. Sa loob, mayroong 10 tao, malalaki at babae. Ang ilan ay matanda, ang ilan ay bata. Walang nagsasalita ng malakas, walang gumagalaw ng pabaya. Ngunit mayroong isang bagay sa silid na iyon na hindi ko pa kailanman naramdaman noon: kapayapaan. Hindi ang uri na pinapanggap mo sa publiko. Hindi ang uri na sinasabi mo upang kumbinsihin ang iyong sarili na maayos ang lahat. Tunay na kapayapaan. Tahimik nila akong tinanggap. Walang nagtanong ng masyadong marami. Para bang naunawaan na nila kung bakit ako naroon. Umupo kami ng makasama. Pagkatapos ay may naglabas ngang isang libro, isang Biblia. Hindi ko pa kailanman nakita ang isa ng malapitan bago nung gabing iyon. Nagbasa sila tungkol kay Jesus, hindi lang bilang isang propeta, hindi lang bilang isang guro, kundi bilang isang nagmamahal, nagdusa, at nagbigay ng kanyang buhay ng kusa para sa tao, para sa mga kaaway, para sa mga makasalanan, para sa akin. Hindi ko naunawaan ang lahat. Ngunit mayroong isang bagay sa loob ko na bumubukal. Nagsalita sila tungkol sa kapatawaran, tungkol sa biyaya, tungkol sa isang uri ng pag-ibig na walang kahulugan ngunit nagpapabago sa lahat. At pagkatapos ay may sinabi sila na nagpagulat sa akin. Sinabi nila, buhay pa rin siya. Ang parehong pangungusap muli, ngunit sa pagkakataong ito, pakiramdam ko ay mas malapit, mas toto. Nagsimula akong bumalik ng paulit-ulit. Bawat pagdalaw, lumalaki ang takot, ngunit lumalaki rin ang pakauhaw. Gusto kong malaman pa, kailangan kong malaman pa, at pagkatapos ay nangyari ito. Ito ay sa panahon ngang mahal na araw. Hindi ko pa lubos na naunawaan ang kahalagahan nun. Ipinaliwanag nila sa akin na ito ang linggo kung saan si Jesus ay ipinakanulo, pinahirapan, at ipinako sa krus. At gayon pa man, nagsalita sila tungkol dito ng may pag-asa, hindi kalungkutan, pag-asa na nagpabigla sa akin hanggang nung gabing iyon. Muli kaming nagtipon, tahimik tulad ng dati. Ang atmosfera ay tila mas mabigat kaysa karaniwan, hindi sa masamang paraan, kundi mas malalim. Isa sa mga lalaki ang nagsalita ng mahina. Sinabi niya, ito ang linggo kung saan nagbago ang lahat, ang linggo kung saan natalo ang kamatayan. Hindi ko lubos na naunawaan ang mga salitang iyon noon, ngunit malapit na akong umunawa. Dahil sa parehong linggo na iyon, lahat ng bagay sa aking buhay ay susubukin at mapipilitan akong pumili isang pagpili na magdadala sa akin sa riles ng tren, sa makadena, sa kamatayan na nakatayo mismo sa harap ko, at sa isang sandali kung saan ang langit ay mangingibabaw sa lahat ng akala ko'y alam ko. Hindi ko pa alam nun, ngunit binabantayan na ako, at ang presyo para sa pagsunod kay Jesus ay malapit ng singilin. Naririnig ko na ng malinaw ngayon ang tren. Sa una, ito ay isang malayo lamang na panginginig sa ilalim ng metal, na parang mismong lupa ay nanginginig. Ngunit sa loob ilang segundo, lumakas ito, bumigat, hindi may tatanggi, ang uringang tunok na hindi lang umaabot sa iyong tainga, kundi pumapasok sa iyong dibdib. Itinaas ko ang aking ulo hanggang sa makaya nga gadena. Sa malayo, nakita ko ito isang maliit na hugis sa una. Pagkatapos ay lumaki, bumilis, papalapit sa akin. Ito ang bahagi na laging tinatanong sa akin ng mga tao. Ano ang naramdaman mo sa sandaling iyon? Umaasa sila na sasabihin ko ay kapayapaan o tapang o isang bagay na matatag ang tunog. Ngunit sasabihin ko sa inyo ang totoo. Sa una, takot na takot ako. Ang puso ko ay tumitibok ng napakalakas. Pakiramdam ko ay sisira ito sa aking dibdib. Naging mababaw ang aking paginga. Bawat instinct sa loob ko ay sumisigaw ng parehong bagay. Malapit ka ng mamatay. Hinihila ko ang mga kadena ng malakas. Paulit-ulit,
ngunit hindi sila gumalaw. Mahigpit sila, nakakandado, pinal, walang takas. Bahagya kong inikot ang aking ulo. Umaasa lang na makita ang sinuman, ngunit walang tao. Ang malalaki na nagdala sa akin doon ay wala na. Ang lupain ay walang laman, tahimik. Ako lang, ang Mariles, at ang tren. Naalala ko ang pagsigaw, hindi magasalita sa una. Tanging tunog, hilaw, desperado, ang guri na nagmumula sa isang lugar na mas malalim pa sa wika. Pagkatapos, sa wakas, lumabas ang mga salita. Jesus, napaos ang boses ko. Hindi ko nga alam kung sapat ang lakas ng boses ko, ngunit sinabi ko ulit, Jesus, kung toto ka, malapit na ang tren ngayon. Nakita ko ang mga headlight maliwanag, nakakabulag, nakatutok sa akin. Nagsimulang maging kakaiba ang oras, bumagal ang lahat, ngunit bumilis din sa parehong oras. Ang aking mainiisip ay nagmamadali, ngunit bawat segundo ay tila humaba. At pagkatapos, may nagbago hindi sa paligid ko, kundi sa loob ko. Hindi ganap na nawala ang takot, ngunit nagbago ito, tumigil ito sa pagkontrol sa akin. Parang may ibang humarap dito, isang bagay na mas malakas, mas kalmado, hindi ko lubos na may paliwanag, ngunit pakiramdam ko ay hindi na ako nag-iisa. Pinikit ko ang aking mga mata sandali, at sa pagkakataong ito, mas mahina ang aking boses, hindi sumisigaw, hindi nakpapanik, tanging nagsasalita. Jesus, hindi kita itinatanggi. Mabilis na bumaba tumaas ang aking dibdib. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari, ngunit naktitiwala ako sa iyo. Ang mga salitang iyon ay hindi nagmula sa tapang, nagmula sila sa pagsuko. Napakalapit na ang tren ngayon. Naramdaman ko ang panginginig sa riles sa ilalim ko. Ito ay marahas, malakas, hindi mapipigilan. Kung walang magbago, mayroon na lang akong ilang segundo. At pagkatapos nangyari ito. Sa una, akala ko ay lumalakas lang ang ilawang tren, ngunit ito ay iba. Ang ilaw na ito ay hindi nagmula sa harap ko. Nagmula ito sa lahat ng dako sa itaas, sa paligid, kahit sa aking mga nakapikit na mata. Idinilat ko sila at ang nakita ko ay hinding-hindi ko malilimutan sa buong buhay ko. Ang buong espasyo sa paligid ko ay napunong liwanag, hindi tulad ng sikat ng araw, hindi tulad ng anumang nakita ko noon. Ito ay mas maliwanag ngunit hindi masakit, malakas ngunit hindi mapanira. Hindi lang ito sumikat, gumalaw ito. Hindi ko nakita ang buong figura tulad ng pagkakita natin sa tao. Ngunit alam kong hindi na. Ako nag-isa sa mga riles na iyon. Ang tunog na tren ay naroon pa rin. Mas malakas kaysa kailanman. Ngunit may nangyayari, may nagbabago. Bahagya kong inikot ang aking ulo patungo sa direksyon ng tren, at doon ako nakakitang isang bagay na nahihirapan pa rin akong ilarawan. Ang tren ay nagsimulang magbago ng direksyon, hindi huminto, hindi bumagal ng tuluyan, kundi gumalaw na parang may pumigil sa kanyang landas. Mamaya, malalaman ko kung ano ang naranasan driver, ngunit sa sandaling iyon, ito lang ang nakita ko. Ang tren na papalapit sa akin ay hindi na nakahanay sa riles na kinaroroonan ko. Para bang sa pilitang binago, ang direksyon nito hindi natural, hindi unti-unti kundi biglaan. Lalong lumakas ang liwanag sa isang sandali. Nawala ang lahat, ang takot, ang tunog, maging ang sakit sa aking katawan. Ang tanging nararamdaman ko ay ang presensya, at pagkatapos ay kapayapaan ganap, bumabalot, hindi may paliwanag. Hindi ko alam kung gaano ito katagaw, segundo, minuto. Pakiramdam ko ay nasa labas ito oras. Nang magsimulang humina ang liwanag, ang tunog ng tren ay hindi na nasa harap ko. Nasa tabi ko na, humaharurot sa malapit na naramdaman ko ang hangin, ngunit hindi ako hinahawakan, hindi ako tinatamaan, hindi ako pinapatay. Ganap kong idinilat ang aking mga mata. Ang tren ay dumadaan sa isang bahagyang iniba, ang direksyon na riles, ilang metro lang ang layo, sapat na malapit upang sirain ako, ngunit hindi nito ginawa. Naroon pa rin ako, humihinga pa rin, buhay pa rin.
Ang magadena ay nakabalot pa rin sa akin. Ang riles ay nasa ilalim ko pa rin. Ngunit dumaan sa akin ang kamatayan. Agad na napuno ngang luha. Ang aking mga mata, hindi mabagal na luha. Hindi tahimik na luha. Nagsimula akong umiyak sa paraan na hindi ko pa nagawa noon malalim. Hindi mapigilan. Mula sa isang lugar na lampas sa mga salita. Jesus, muli akong bumulong. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi takot. Ito ay pakilala, dahil sa sandaling iyon, hindi na lang ako naniwala. Alam ko, sa malayo, narinig ko ang mga boses na sumisigaw ang mga lalaki. Bumabalik sila. Ngunit lahat ng bagay ay nagbago hindi lang sa paligid ko, kundi sa loob ko. Dahil ang tanong na minsan kong tinanong, kung totoo ka, ay nasagot na hindi sa mga salita, kundi sa kapangyarihan. At ang susunod na mangyayari ay hindi lang ako ang yayanig, kundi bawat lalaki na nag-akala na iniwan nila ako doon para mamatay. Nakaraos ang tren, ngunit ang sandali ay hindi patapos. Nakahiga pa rin ako doon, nakakadena sa riles. Ang aking dibdib ay bumubuka sara na parang kakabalik ko lang mula sa isang lugar na lampas sa mundong ito. Iba ang pakiramdam ng hangin, maging ang katahimikan pagkatapos ng tren ay may bigat, na parang isang banal na bagay ang dumampi sa lupa at hindi palubusang umalis. Pagkatapos, narinig ko sila mga yapak nagmamadali, naguguluhan, nagpapanik, ang parehong mga lalaki na nagdala sa akin doon. Hindi sila naglalakad tulad ng dati, walang kontrol sa kanilang mga hakbang ngayon, walang kumpiyansa, walang autoridad, tanging pagmamadali at takot. Ano ang nangyari? Sigaong isa sa kanila bago pa siya makalapit sa akin. Ang isa pa ay tumakbo sa kanya. Tumingin sa mga riles, pagkatapos ay bumalik sa akin, pagkatapos ay sa direksyon na pinuntahan ng tren. Hindi ito makatuwiran, sabi niya. Nasa linyang ito, nakita ko, nagtipon sila sa paligid ko, humihingal. Sinusubukang iproseso ang nakikita nila o sa halip ang hindi nila nakikita. Isang patay na katawan. Hinawakan ng isa sa kanila ang aking kamiseta at bahagya akong hinila pataas. Paano ka buhay? Tanong niya. Hindi ako agad sumagot, nalulunod pa rin ako, hindi sa kanila, kundi sa nangyari. Sa wakas, tiningnan ko siya ng diretso sa kanyang mamata at sinabi ko ang tanging mahalaga. Si Jesus. Napatigil siya hindi ganap, ngunit may nagbago sa kanyang ekspresyon, na parang ayaw niyang marinig ang pangalang iyon ngunit hindi na niya ito maaring balewalain. Ang isa pang lalaki ay sumulong, mas agresibo. Hindi, sigaw niya, walang daya, walang laro. Diretso sa iyo ang tren. Bumaling siya sa iba. Nakita ninyo, hindi ba? Tumango sila. Nakahanay. Walang switch doon. Hindi ito makagalaw ng ganyan. Nagpatong-patong ang kanilang mga boses. Bawat isa ay sinusubukang unawain ang isang bagay na tumatangging magkasya sa lohika. At tiningnan ko lang sila dahil sa unang pagkakataon mula nang dalhin nila ako, hindi na ako natatakot sa kanila. Biglang hinawakan ngang isa sa kanila ang mga kadena sa paligid ko, na parang sinusubukang patunayan ang isang bagay upang kumpirmahing talagang nakakulong ako doon. Nakakandado pa rin, bulong niya. Inalok niya sila, hinila, sinuri muli ang mga tali, walang pagkakamali. Hindi ako nakatakas, hindi ako gumalaw. At gayon paman, buhay ako. Ano ang ginawa mo? Tanong isa pa. Mas mahina na ngayon, hindi agresibo, hindi nagbabanta. Tanging naguguluhan. Lumunok ako, tuyo pa rin ang aking lalamunan, mahina pa rin ang aking katawan. Wala akong ginawa, sabi ko. Nagpause ako. Pagkatapos ay dahan-dahang idinagdag. Pro siya, ginawa niya. Katahimikan mabiga, hindi komportable, totu. Bahagyang umurong ang isa sa mga lalaki. Napansin ko ang kanyang makamay, nanginginig sila ng bahagya, ngunit sapat na. May nakita ako, sabi niya bigla. Lumingon sa kanya ang iba. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ang isa. Nakatubili siya na parang nakikipaglaban sa kanyang sarili. Pagkatapos ay nagsalita siya muli. Nung malapit na ang tren, may isang liwanag,
lumukso ang puso ko. Tiningnan niya ako hindi ng galit, hindi ng autoridad, kundi ng kawalan ng katiyakan. Masyadong maliwanag, patuloy niya. Hindi ako makakita ng maayos. Ang driver, bigla siyang nag-react na parang nabulag. Agad na umiling ang isa pang lalaki. Hindi posible iyan. Ngunit ang kanyang boses ay walang pagtitiwala. Hindi nakipagtalo ang unang lalaki. Bumulong lang siya, alam ko ang nakita ko. At sa sandaling iyon, napagtanto ko ang isang bagay. Hindi na lang ito tungkol sa akin. Ang isa sa kanila ay lumingon pabalik patungo sa direksyon na pinuntahan ng tren. Kailangan nating kumpirmahin ito. Sabi niya ng mabilis, tumawag kayo, hanapin ang driver. May galaw pagkalito, mautos na ibinabato. Ngunit sa ilalim ng lahat ng ito, mayroong iba patakot. Hindi sa akin, kundi sa hindi nila may paliwanag. Dalawa sa kanila ang naiwan, ang iba ay lumayo. Mabilis na nagsasalita sa kanilang maaparato. Ganap na nagbago ang atmosfera. Wala nang nagbabanta sa akin. Wala nang sumisigaw ng utos, para bang lumipat ang kapangyarihan. Ang lalaking pinakamalapit sa akin ay muling lumuhod, ngunit sa pagkakataong ito ay mahinahon. Hindi niya ako hinawakan, hindi siya namilit ng anuman. Tiningnan lang niya ako. Sabihin mo sa akin, sabi niya ng mahina, ano ang nangyari? Huminga ako ng malalim, at sa unang pagkakataon, sinabi ko ito hindi ng takot, hindi ng pag-aalinlangan, kundi ng katiyakan. Tinawag ko ang kanyang pangalan. Sabi ko, akala ko mamamatay na ako. At tinawag ko si Jesus. Maingat kong pinagmasdan ang kanyang mukha bawat reaksyon, bawat galaw. At pagkatapos ay nagtanong siya, at pagkatapos siya ay dumating. Ang mga salita ay nanatili sa hangin hindi dramatiko, hindi malakas, kundi malakas. May liwanag, patuloy ko, sa lahat ng dako hindi tulad ng anumang nakita ko at hindi na ako nag-isa. Naramdaman ko muli ito kahit habang nagsasalita ako ang presensya na iyon, ang kapayapaan na iyon. Hindi huminto ang tren dahil sa akin, sabi ko, kumilos ito dahil sa kanya. Pumagal ang pahingang lalaki, hindi niya inalis ang kanyang mga mata sa akin. At sa isang sandali ay wala siyang sinabi. Pagkatapos ay mahina, halos na parang ayaw niyang marinig ng iba. Nagtanong siya, buhay ba talaga siya? Ang tanong na iyon, ang simpleng tanong na iyon, ay may mas malaking bigat kaysa sa lahat ng kanilang banta nun. Hindi ko minadali ang aking sagot. Hindi ko sinubukang kumbinsihin siya, sinabi ko lang ang totoo. O, sabi ko, mas mahabang katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito walang laman. Sa malayo, nagsimulang bumalik ang iba muling maboses, muling galaw. Sinusubukan ng mundo na bumalik sa normal, ngunit wala ng normal tungkol dito. Bago pa sila makarating sa amin, mabilis na tumayo ang lalaki. Umurong na parang itinatago ang sandali na pinagsaluhan namin. Sa wakas ay binuksan ang mga kadena hindi na ng marahas sa pagkakataong ito. Hindi na ng galit, kundi ng isang bagay na mas malapit sa kawalan ng katiyakan. Habang hinihila nila ako patayo, isa sa kanila ang bumulong sa ilalim ng kanyang hininga. Hindi ito dapat nangyari. Tama siya, hindi ito dapat nangyari, hindi ayon sa pangunawang tao, hindi ayon sa lohika, hindi ayon sa anumang pinaniniwalaan nila. Ngunit nangyari ito, at habang inilalayo nila ako mula sa mga riles na iyon, mayroon akong alam na ngayon, palang nila nagsisimulang mapagtanto. Hindi lang sila nakasaksing isang lalaking nabuhay, eksan ba'y nilalayo na buhay. Nakasaksi sila ngang sang sandali kung saan ang langit ay nakialam at tumangging hayaan ang kamatayan na magkaroon ng huling salita. Ang gagawin nila sa katotohanang iyon ay isang bagay na wala pa sa amin ang makahuhula. Ngunit alam ko ito, ang buhay ko ay hindi napagaring takot. Dahil nakita ko kung ano ang nangyayari kapag dumating si Jesus. Hindi nila ako ibinalik sa parehong lugar agad kong napansin iyon. Mas tahimik ang sasakyan kaysa dati, hindi lang sa tunog, kundi sa atmosfera.
walang naksasalita, walang naktatanong. Ang parehong mga lalaki na humila sa akin na parang wala akong halaga ay ngayon nakaupo ng tahimik na parang may dala silang hindi nila naunawaan. At sa isang paraan, ganun nga sila, ganun din ako. Paulit-ulit kong inisip ang sandali ang tunog ng tren, ang liwanag, ang pagbabago, ang presensya. Hindi ito nawawala tulad ng isang panaginip. Hindi ito nagiging malabo. Kung mayroon man, lalong nagiging totoo, mas nakabaon na parang may nagmarka sa akin mula sa loob. Nang sa wakas ay huminto kami. Inaasahan ko ang isa pang silid, isa pang interogasyon, isa pang utos. Ngunit hindi iyon nangyari. Binuksan nila ang pinto at sinabi sa akin na bumaba. Ganun lang. Dahan-dahan akong bumaba. Mahina pa rin ang aking mabinti. Ang aking katawan ay nagpapagaling pa rin mula sa lahat ng nangyari. Tumingin ako sa paligid. Iba ito na lugar tahimik, walang tao. Bahagyang kumilos ang ulo ng isa sa mga lalaki, umalis ka. Hindi ako akat humala. Hindi ako sigurado kung ito ay isa pang pagsubok, isa pang patibong. Ngunit pagkatapos ay sinabi niya itong muli, mas matatag sa pagkakataong ito, umalis ka, kaya ginawa ko. Nagsimula akong maglakad dahan-dahan sa una, pagkatapos ay mas mabilis. Ngunit pagkatapos ng ilang hakbang, huminto ako, lumingon ako, naroon pa rin sila, pinapanood ako, at hindi ko alam kung ano ang dumapo sa akin sa sandaling iyon. Ngunit sinabi ko ito hindi ng malakas, hindi ng agresibo, kundi ng malinaw. Buhay si Jesus, walang sumagot, ngunit isa sa kanila ang parehong nagtanong sa akin ng mahina pabalik sa mga riles. Hindi siya lumayo sa pagkakataong ito. Muli akong lumingon at nagpatuloy sa paglalakad. Ang paglalakbay pawi ay pakiramdam ko ay hindi totoo. Bawat hakbang ay parang naglalakad ako sa dalawang mundo nang sabay-sabay ang pisikal na mundo kung saan mukhang pareho ang lahat at ang isa pa kung saan nagbago ang lahat. Nang makarating ako sa aming pinto, tumayo ako doon ng matagal bago pumasok. Nasa hawakan ang aking kamay, ngunit nag-atubili ako dahil alam ko ang isang bagay. Hindi na ako ang parehong lalaki na umalis sa bahay na iyon ilang araw na ang nakalipas at kapag pumasok ako, wala nang makakabalik sa dati. Nang sa wakas ay pumasok ako, tiningnan ako ng aking pamilya na parang nakakita silang multo dahil sa kanila. Iyon mismo ang ako, isang taong hindi dapat naroon, isang taong hindi dapat buhay. Saan ka galing? Tanong ngang isa sa kanila, nagmamadali patungo sa akin. Ang kanilang boses ay puno ng takot at kaluwagan. Hindi ako agad sumagot. Paano mo ipapaliwanag ang ganitong bagay? Saan ka magsisimula? Napansin muna nila ang mga marka, ang mga pasa, ang bakas nga kadena na nakikita pa rin sa aking katawan, ang pagod sa aking mukha. Ano ang nangyari sa iyo? Tanong ang isa pa, mas mapilit na ngayon. Dahan-dahan akong umupo, huminga, at pagkatapos ay sinabi ko sa kanila ang lahat. Sa una, hindi sila sumingit, nakinig lang sila, sinusubukang sundan, sinusubukang unawain. Ngunit nang makarating ako sa bahagi tungkol sa riles, tungkol sa tren, tungkol sa liwanag, may nagbago sa silid. Hindi iyon possible, sabi agad ng isa sa kanila. Ngunit ang kanyang boses ay hindi kumpiyansa, ito ay depensibo. Alam ko, mahinahon kong tugon. Ganun din ang naisip ko hanggang sa nangyari ito. Katahimikan muli, ngunit hindi pagtanggi, hindi galit, kundi tensyon. Pagkatapos ay sinabi ko ang mga salitang pinakamahalaga. Ang Jesus na sinabi nilang iwasan namin, nag-pause ako, nagligtas sa akin. Walang nagsalita pagkatapos nun, hindi sa loob ng mahabang panahon. Nung gabing iyon, hindi ako masyadong natulog, hindi dahil natatakot ako, kundi dahil ang aking isip at espiritu ay gising pa rin, nagpo-proseso, inisip muli, naunawaan. Napagtanto ko ang isang bagay sa mga tahimik na oras na iyon. Madali ang pananampalataya kapag walang gastos, ngunit kapag nasa linya ang lahat, doon mo malalaman kung totoo ang pinaniniwalaan mo. At natagpuan ko ang aking sagot, hindi sa isang libro, hindi sa isang debate,
kundi sa isang riles nobren na may kamatayan sa harap ko at si Jesus na nakatayo sa pagitan ko at nito. Sa mga sumunod na araw, hindi agad naging ligtas ang mga bagay. Kung mayroon man, lalo pang tumaas ang panganib. Alam kong binabantayan pa rin ako. Alam kong may mga kahihinatnan pa rin na maaring dumating. Ngunit may isang bagay na nagbago sa akin ng permanente. Ang takot ay wala ng huling salita. Bumalik ako hindi agad, ngunit bumalik ako sa maliit na bahay na iyon, sa nakatagong lugar na iyon. Nang pumasok ako, lumingon silang lahat, at sa isang sandali, walang nagsalita dahil narinig nila ang nangyari. Isa sa kanila ang dahan-dahang tumayo, may luha na sa kanyang mata. Akala namin sinimulan niya ngunit hindi natapos. Alam ko, sabi ko, ganoon din ako. At pagkatapos ay sinabi ko sa kanila hindi bilang isang kuwento, hindi bilang isang bagay na malayo, kundi bilang isang bagay na naranasan ko bawat detalye, bawat sandali. Nang matapos ako, walang sinuman sa silid na iyon ang pareho. Ang ilan ay umiyak, ang ilan ay tahimik, ang ilan ay nakatitik lang. Ngunit isang bagay ang malinaw. Hindi na lang ito ang aking testimonya. Naging tanda ito isang paalala na kahit sa pinakamadilim na lugar, kahit sa pinakamapanganib na sandali, si Jesus ay hindi wala, siya ay naroroon. Nakikita niya, sumasagot siya, at minsan siya ay nagpapakita sa paraan na walang puwang para sa pagdududa. Kaya kapag tinatanong ako nga tao ngayon, bakit hindi mo siya itinatanggi? Hindi ako nagbibigay nga isang komplikadong sagot. Hindi ako nakikipagtalo. Hindi ako nagtatangkang magtunog matatag. Sinasabi ko lang, dahil nakita ko kung ano ang nangyayari kapag nagtitiwala ka sa kanya kahit sa bingit ngang kamatayan, ako ay nakakadena sa isang riles, iniwan upang madurog, makalimutan, mabura. Ngunit sa halip, naging saksi ako hindi lang ng kaligtasan, kundi ngang katotohanan. Si Jesus ay hindi isang kuwento, hindi siya isang sismis, hindi siya isang malayo na pangalan, siya ay buhay. At alam ko, dahil nakilala niya ako sa mga riles, pagkatapos ng gabing iyon, walang nanatiling nakatago hindi ang kuwento, hindi ang matanong, at tiyak na hindi ang epekto. Sa una, tahimik itong kumalat pabulong-bulong, maingat na mga usapan sa likod na mga nakasarang pinto ang uri na mga talakayan na ginagawa ng mga tao kapag hindi sila sigurado kung ang sinasabi nila ay mapanganib o sagrado. Sabi nila, may isang lalaking nabuhay sa tren. Sabi nila, may liwanag daw. Sabi nila, hindi nakakita ang driver. Sabi nila, si Jesus iyon. Hindi ko inasahan na kumalat ito. Sa katunayan, isang bahagi ko ay gustong manatiling nakatago, bumalik sa isang tahimik na buhay upang maiwasan ang atensyon. Ngunit ang mga testimonya na tulad nito ay hindi nananatiling nakabaon. Sa loob ng ilang araw, ang mataong hindi ko pa kailanman nakilala ay nagsimulang magtanong tungkol sa akin. Ang ilan ay nagmula sa pag-ausyoso, ang ilan ay nagmula sa takot, at ang ilan ay dumating dahil naghahanap sila. Isang gabi, pagkatapos ngang isang maliit na pagtitipon, lumapit sa akin ang isang binata. Hindi siya maring mas matanda sa 20 anyos. Nanginginig ang kanyang mga kamay hindi sa lamig, kundi sa isang bagay na mas malalim. Narinig ko ang nangyari sa iyo. Sabi niya, tumango ako. Mainhat na pinahmamasdan siya. Nakatubili siya. Pagkatapos ay nagtanong, totoo ba? Ang tanong na iyon muli simple ngunit mabigat. Hindi ko sinubukang pahangain siya. Hindi ko pinalaki ang anuman. Sabi ko lang, totoo. Napuno agad ng luha ang kanyang mamata, hindi malakas, hindi dramatiko, tanging totoo. Nagtatanong ako sa Diyos na ipakita ang kanyang sarili sa akin. Bulong niya, at pagkatapos ay narinig ko ang tungkol sa iyo. Iyon ang sandali na malinaw kong naunawaan ang isang bagay. Hindi lang ito nangyari para sa akin.
Ang kuwento ay umabot ng mas malayo kaysa sa aking inaasahan, maging sa labas ng maliliit na pagtitipon, maging sa labas ng lungsod. At pagkatapos, may nangyari na hindi ko kailanman nakita na darating. Bumalik ang balita tungkol sa driver ng tren. Sa una, ito ay isang sismis lamang, ngunit sa huli, kinumpirma ito. Iniulat ng driver ang insidente hindi ng publiko, hindi ng opisyal, kundi sa mga nakakataas sa kanya. Sinabi niya na habang papalapit siya sa riles, nakakita siya ng isang lalaking nakakadena, hindi makagalaw. Sinubukan niyang mag-react, ngunit bago pa siya lubusang makasagot, isang liwanag ang lumitaw hindi sa harap ng tren, kundi sa paligid nito nakakabulag, biglaan, bumabalot. Sinabi niya na nawala ang kanyang malinaw na paningin sa isang sandali hindi, ganap na bulag, ngunit sapat upang lituhin siya, sapat upang pilitin ang isang likas na reaksyon. At ang reaksyon na iyon ang nakpabaho sa tren. Maging siya ay hindi may paliwanag kung paano ito nakahanay sa isang bahagyang iniba ang direksyon. Walang nakatakdang switch, walang planadong pagsasaayos, walang mekanikal na tagubilin, tanging isang sandali, isang reaksyon, isang pagbabago. At nang luminaw ang kanyang paningin, ang lalaking akala niya ay patay na ay naroon pa rin buhay. Nang marinig ko ito, hindi ako nagulat, hindi na. Dahil noon, tinanggap ko na ang isang bagay na ganap na tinanggihan ng aking dating buhay. Hindi lahat ay may papaliwanag na lohika. Ang ilang bagay ay mga engkwentro. Habang lumipas ang oras, may isa pang nagsimulang mangyari hindi ng malakas, hindi ng publiko, kundi hindi may tatanggi. Ang matao ay nagsimulang magbago. Hindi mga pulutong, hindi mga pagalah, kundi mga individual isa-isa. Tahimik na mga desisyon, pribadong mga panalangin, nakatagong pananampalataya, at sa isang lugar kung saan ginagamit ang takot upang kontrolin ang mga tao. Ang ganoong uringang pagbabago ay malakas. Hindi ako magsisinungaling sa inyo. Mayroon pa ring nga panganib. Mayroon pa ring nga sandali na kailangan kong maging maingat. Mayroon pa ring nga oras na iniisip ko kung babalikan nila ako. Ngunit may isang bahay na permanenteng nakbaho sa loob ko. Bago ang araw na iyon, naniniwala ako sa kaligtasan. Pagkatapos ngang araw na iyon, naniniwala ako sa layunin. Dahil napagtanto ko ang isang bagay. Kung kayang salubungin ako ni Jesus sa isang riles eng tren, sa eksaktong sandali eng kamatayan, kung gayon, wala siyang lugar na hindi kayang abutin, hindi sa mga kulungan, hindi sa mga nakatagong silid, hindi sa mga lugar kung saan ipinagbabawal ang kanyang pangalan, wala. At kung kayang iligtas niya ako ng ganon, kung gayon, ang buhay ko ay hindi na akin upang protektahan, ito ay sa kanya upang gamitin. Kaya nagsimula akong magsalita maingat, matalino, ngunit buong tapang. Hindi lang tungkol sa nangyari, kundi tungkol sa kung sino siya. Dahil ang himala ay hindi lang ako nakaligtas. Ang himala ay nakilala ko siya. At ngayon, kapag tinatanong akong nga tao kung ano ang nangyari pagkatapos nga araw na iyon, sinasabi ko sa kanila ito, hindi lang ako lumayo sa kamatayan. Pumasok ako sa isang bagong buhay, isang buhay kung saan ang takot ay hindi na nangunguna, isang buhay kung saan ang katotohanan ay hindi kayang patahimikin, isang buhay kung saan kahit sa pinakamadilim na lugar, lumilitaw pa rin ang liwanag. At minsan, ang liwanag na iyon ay napakalakas na hindi lang ito nagliligtas ng isang tao, nagsisimula itong magbukas ng mata ng bawat isa na nakasaksi nito. Ito ang aking testimonya, hindi ngang kaligtasan, kundi ngang engkwentro. Buhay si Jesus. Sana po ay na-enjoy ninyo ang kwentong ito. Kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. Mag-iwan ng komento sa ibaba kung ano ang pinakanakapukaw sa inyo at ibahagi ang kwentong ito sa inyong nakaibigan at mahal sa buhay. Ang inyong suporta ay malaking tulong upang may bahagi pa namin ang mas maraming kwentong makapagbibigay pag-asa. Maraming salamat at hanggang sa susunod na video.